napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ng topak ko. Puta na, kung nakakita na kayo, kung asawa nyo, lalakas ng topak, nako, gawin yung 20 yun. Gago! Nawawala ka na sa topic, hindi mo ito manood. Okay, tapos na ako dun sa mga kumag na vlogger. Dito na tayo. Eto, kaka-upload lang to ha. BP Sara, nagsalita na kaugnay sa iba't ibang issue matapos magbitaw sa gabinete. So ito, panoorin natin. Here para sa ating mga party. Wait lang, hindi ko ata na normal yan, okay? Okay, kita niyo ba yan? No? Play. Galing sa government, other government offices, sa private sector, business communities, mga NGOs, mga TOs, dahil sila yung katulong natin sa paghahanap ng mga tao na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Kung hindi dahil sa mga partnerships na ito, hindi natin mapupuntahan yung mga lugar na mga underserved communities natin. Mahalaga na pantay-pantay at lahat ay inklusibo. At inklusibo ang ating mga proyekto sa Office of the Vice President. Thank you, VP. And also, VP, in your speech, you mentioned that Pasidungog is not merely a celebration, but it's a reminder as well of our responsibilities. So, ano po yung mensahe natin sa lahat ng mga kawani ng gobyerno and even sa private sector? And of course, paano po makakatulong even mga to ang mga yanunghuan sa pagkabuot sa to ang mga pangandoy ko? Yes, it's a celebration of partnership, but lagi nating isa-isip na mas marami pa ang nangangailangan. Kaya kahit may celebration tayo, isipin natin how do we move forward, kung nasaan tayo ngayon at paano pa tayo mas makakatulong sa ating mga komunidad, sa ating mga kababayan, and of course paano natin magawang maging stable, strong ang ating bansang. Next question, Mr. Gia Navarro, CCTN. May nga po ba, Senador, na numang may nga po, BMR daw. Ito na si BMR, nag-interview na. Iba pala, iba. Yes, sa ako ang pagkahibalo, kung istoryahon na ako ang grupo ni former President Duterte, musulti sila, nga gaandam sila magdagan, kung istoryahon po na ako ang maguwang, nga si Pulong Duterte, maingon po siya, andam siya, nga mga dagan ng senador. Istoryahon po na ako ang mga tao na nakapalibot sa ako ang manghod, nga si Baste Duterte, musulti po sila, nga andam po sila, or gaandam sila, nga madagan o senador. Any other possible? Madagan, matakbo ha, tumakbo ng senador, madagan, no? Paano nyo naiintindihan? Pabor daw. Lahat ng nakapaikot sa kuya niya, kay Pulong, kay Mayor Basti Duterte, kay PRD, lahat yun ay pabor na tumakbo bilang senador ang kanyang mga kapatid at kanyang ama. Okay, palakpakan. In-translate ko lang ng mabilisan sa inyo, ha? Kasi baka hindi nyo ma-entende, ha? Gago! Oo, Bisaya din ako. Makasabot ka ng Bisaya, dili, hindi. Oh, kay Balo lang ako konti. Oh, kay Balo konti lang. Pero nga makauban sa line-up dito yung 3-year PT. Kana ang yan ang hindi ko alam na kung meron pa silang mga kasamahan sa line-up, pero dahil ito ay assumption ko lang dahil si Pangulong Duterte ay galing sa PDP laban, likely kasama din niya yung mga iba pang PDP laban ng mga senador. Ms. Annie Perez, ABS-CBN. Hello, Ma'am PP. Good morning. Would like to ask your sentiment again on experts saying that you're the new opposition leader. Hindi kasi ako sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung
makakatulong sa ating mga kababayan. Boom na naman. Ano yung Boom na karapat-dapat naman talaga. para sa ating mahal na Pilipinas. So, yan ang tama. Palakpakan. Wait lang. Palakpakan natin yun. Diba? Talagang makakaano sa ano ng Pilipinas. Di katulad ng iba dyan. Puta na, puro Duterte, West Philippine Sea natupag. Ipaglalaban natin ang ating kapakanan ng ating sariling lupa dyan sa West Philippine Sea. Gago! Kahit wala lang makain ng mga mingisda, matapang tayo. Gago! Yan. Yan. Gusto ng mga Tansu supporters yun. Oo, putay ninyo. Pag hindi kayo kumain ng buhangin galing sa West Philippine Sea, pag wala na kayong makain, Pag pinangata sa inyo yung Sierra Madre doon, yung mga bakal na nangangalawang doon, pag hindi nyo ginawa yung hype kayo, Punta na, tanggol ng tanggol, yun. BBM! Mabuhay ka, BBM! Wala na kaming makain. Kainin nyo ngayon yung buhangin doon sa West Philippine Sea. There's no such thing yet. Sa politics, wala. Ang gawa natin ngayon ay ito, ang pagtutok sa transition, turnover ng Pero nagtataka ako, no? Wait lang, hindi ko sinasabihan yung nagtatanong sa DCAR, sa SMNI. Kung mapapansin mo, yung tanong nung mga iba't ibang mga ulupong ng mga media dyan, parang paulit-ulit. Kung tinanong mo dito si BP Sara na, BP Sara, kapag naging presidente ka po ba, maaari niyong talagang, hindi pala, mali. Halimbawa, ako yung media, tatanungin ko to si BP Sara. BP Sara, alam niyo po ba na alam po ng taong bayan na kapag kayo po, or kung sino man po sa inyo, mga Duterte, ang makaupo bilang presidente ng Pilipinas, baka yung pangako po ni Bongbong Marcos na 20 kilo ang bigas, kayo pa po yung tumupad. Masama nun, no? Di alam nyo, ito naiisip ko, Ang masama nun, no? Pag naging presidente si BP Sara o kaya si Mayor Basti Duterte, yung sinasabi nilang 20 kilos na bigas or yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas, puta na, Duterte pa pala ang makakagawa ulit, no? Ang sakit kaya, no? No, ang sakit kaya nun. Iba yung nangako, iba gumawa. Gago! Tapos, yung gumawa pa, yung todo siraan ng administrasyong Marcos. Ang saklap nun. Gago! Ang saklap nun, guys. Paglaban natin ng kabutihan at buhangin sa West Philippine Sea. Hindi, paglaban lang nila yung Sierra Madre doon. O kapag wala na silang mga makain, ngatin nila. Gago! Ngatin nila yun. Oo, ibagay sa kanila yun. Gold ba ang West Philippine Sea? Hindi kasi, ganito, ang katwiran kasi ni Bongbong Marcos, kapag pinaglaban niya ang West Philippine Sea, pababa ang presyo ng bigas. Gago! Diba? Kapag pinaglaban ni Bongbong Marcos ang West Philippine Sea, hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba nararamdaman na bumababa ang presyo ng bigas? Kasi nga, ang ipapakain sa mga supporters niya pag naubos na yung budget dito sa Pilipinas, yung buhangin sa West Philippine Sea. Soklap nun, no? Puta na, isasabak na kayo sa gera ng administrasyon, tapos ipapakain pa sa inyo yung buhangin ng West Philippine Sea. Saklap nun. Ako kung sakaling magkagera, lipad ako ng Davao. Alam ko doon, safe ako Ito, promise na panaginipan ko to. Puta na kasi ito si Mardica, puro fake news Bubombahin na daw tayo. Nasama sa panaginip ko yun. Sabi ko, puta na, pag nagkageran na talaga, lipad ako ng Davao, dadaling ko yung pamilya ko doon. Alam ko doon kasi safe ako doon Diba? Safe ako doon, punta lang ako doon kala Sir Art J
Si RJ, shout out. Yung utang ko sa'yo, hindi ko pa nababayaran, ha? Gago! Yung utang ko doon, 5,000 eh. Hindi ko pa nababayaran. Si RJ, ba't hindi ka na nagpapakita dito? Idol ka, baka idol ni Sir RJ si Bisdak eh. Gago! May joke lang, di niya naman nato pinapanood. Busy yata si Sir RJ. RJ, nag-comment ka ba dyan? Ano, nakikinig ka ba? RJ, vlog, shoutout sa'yo, hoy. Ito yun nga, napanaginipan ko. Sabi ko, punta ako ng Davao dito. Dadaling ko yung pamilya ko doon. At least doon, safe ako. Alam ko, safe ako doon sa Davao. Alam nyo ba, yung panaginip ko, lahat daw ng mga tiga Maynila, lahat daw ng tao dito sa Pilipinas, pumunta daw ng Davao. Pumunta daw ng Mindanao kasi, gera na yun, gera ng Pilipinas at China. Puta na, wala daw magawa ang China ang Pilipinas. Oo, yung mga yung mga sundalo, isang daan lang, ubus na. Puta na, nagpuntahan daw lahat ngayon. Visayas tsaka Luzon, takbuhan ng Mindanao. Kasi yung Mindanao, hindi yan gagalawin ng China. Gagawa ng takot ang China sa Duterte. Magkaibigan sila. Diba? Alam naman natin yun na talagang pinakisamahan ng maayos ng Duterte ang China. Pero walang secret agreement na maputangin ng yan. Oo, yung pakulo lang ni Mike Abby ang secret deal na yan eh. No, tsaka ni Trililing. Puta na, ganun yung napanaginipan ko. Tapos yung mga tanso vlogger, walang yan. Nakita ko, gutay-gutay na yung mga katawan. Oh. Gago! Oo. Kahit yung panaginip yun, si Chris Ulo, yung ulo ni Chris Ulo, nakatusok na lang dun sa may kawayan eh. Tapos si Libag, anak ng mata na lang nakita eh. Alam nyo kung ba't ko ba nakilala? May isang balat pa kasing nakita, may isang balat pang natira dito eh. Oh. Sabi ko, puta na, si Libag to, maitim eh. Tapos yun, si Jonathan Morales, nagwawagayway ng bandera dun sa tawag dito, sa mataas na lugar. Pulburon pa rin yung sinisigaw. Oo, gano'n. Ngayon na ganun yung panaginipan ko. Tapos yung yung ibang mga vlogger, sabi doon sa live ng ibang mga vlogger, shoutout po sa lahat ng ako po ay nagbabaka sakali po sa may mga gigintuang puso dyan. Na sana po ay bigyan niyo po ako, pamasahe ko pa Davao. Sapul na naman. Ang ina, ganun na ganun. Sabi ko, puta na, pag nagkataon na may gera sa Pilipinas, takbo akong Davao, safe ako dun. Alam ko, safe ako dun. Hindi ito real talk. Pag nagkaroon ng gera, wag naman po sana, no? Wag naman sana matauhan pa yung gobyerno natin. No? Sana wag yung gobyerno natin matauhan pa. Wag magpadala sa bulong-bulong. No? Alam nyo, sa totoo sen, pag nagkagera sa Pilipinas, alam mo kung ano yung safety na lugar dito? Davao. Kaya nga sinisira nila yun ngayon eh. Yun nyo napapansin? Sinasabi nila na magulo sa Davao. Pero puta na, ang ayos sa Davao guys. Ang tahimik. Kaya nila sinasabi yan na magulo ang Davao kasi nga alam ng mga tao, alam ng mga anti-Duterte na yung mga tao kapag nagkaroon ng gera, tatakbo ng pa-Davao yan. Pupunta sa Davao yan. Alam nilang safe sila dun. Ngayon, sinasabi nilang magulo ang Davao para hindi magpuntahan yung mga tao dun. Hindi, totoo yan. Alam nyo, minsan na yung mga teorya ko dito. Yung mga teorya ba? Teorya. Ano ba talaga? Gago! Diba? Minsan talagang malapit din sa katotohanan eh. O bakit nila, isipin nyo na lang, anong dahilan nila bakit sinasabi nilang magulo ang Davao? Aber, puta na, guys, pag nagkagera, pulbos tayo dito lahat. Drone lang katapat natin, ha? Drone. Biruin mo kung gaano natin kahina, drone lang. Ang army natin, nasa, 400, 500 data, ang army natin dito, or 3,000. Ilan ba yung army natin? Ilan yung army ng Pilipinas samantalang sa China nasa
1 million. Biruin mo, puta na eh. 500 lang ipadala sa atin dito, lagas-lagas na tayo. Hindi totoo pag nagkagera, lipad akong Davao. Ililipad ko sa Davao yung kamag-anak, ang pamilya ko. At least doon, alam kong safe ako. 200K lang daw. Tapos 1 million ng sundalo ng China. Wala pa tayo sa kalahati. Anak ng peteng. Bibili na lang kami ng lupa sa Davao. Kaya nga baka sumikip pa nga Tapos, mga BMR, Bisdak, baka pag nagkagera, nagla-live pa rin kayo, Baka mamaya, nagigera na, nangihingi pa kayo sa live niyo ng pera. Gago! OFW, tulungan niyo ako! Ginigera ng Pilipinas! Gago! Tuloy! Department of Education at ang ating pagpapatuloy ng mga proyekto sa ilalim ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Sir John Bote, GMA Super Value Siguro. Vice President Sara, speaking lang ang sa partido sa PDP Laban hearings. Dili ko miyembro sa PDP Laban. So as of now, wala ko'y national political party. Ako na sa hugpong ng pagbabago o hugpong sa taong lungsod sa Davao City. So muna ako ang mga partido sa karon. Ay, nakasad ba si former President Duterte, kuya mo karon Nadunggan ako nga niya siya sa Cebu o naapod siya dinhi sa hotel. Wala mi nagsabot. Dugay na ni ang pasidungog nga na plano. Dugay na pud mi naghatag og invitations and wala ko kibalo kung unsa ang tuyo ni President Duterte dinhi sa Cebu karon. So wala yung mga political plans after this event? Wala. Morning ang atong session for pasidungog, isa sa buntag, first batch, and then sa second batch karong hapon, and then mo balik ko og Manila para sa IBC. Maybe I'd just like to ask lang po, DBM po is DBM has proposed 6.3 trillion pesos proposed budget for 2025. And I would just like to ask if you are still seeking fiscal year 2025 from the Congress for the OVP. For the Office of the Vice President, no, wala kami proposal ng confidential funds for this year. Ay, love na ako. Thank you. Ganda ni VP Wala na ako nag-recommend ng ng new secretary for the Department of Education dahil ang posisyon ng secretary ay sa position of trust and confidence of the appointing power of the appointing authority, which is the president. So dapat talaga yan pinili ng Pangulo dahil dapat yan pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Yes. Tama. One last po, present po ba tayo sa Nagkakatiwalaan sila eh. Diba sabi ni Ma'am Chitars? bansa? Opening for this coming July na. Yes, apo. Present ako sa Palarong Pambansa, sa National Learners Convergence, sa National Press Conference, sa Regional Festival of Talents, sa Learning Camp, sa Brigada Eskwela. So lahat yun gagawin namin dito sa island ng Cebu sa buong month ng July. Nandito kami. Thank you po. Ayaw niya naman. Last na lang, BP, kumusta ang transition, please? Yes, pag-announce sa President kung kinsa ang bagong secretary sa Department of Education, and nakaandam na to. Before ko nag-resign, giandam ko na to ang transition by strand, by board and council, and sa CIMEO duties nato. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yan ha, liwanag nun ha.
Thank you, Bibi Sara. Grabe. Oh. Tuloy na talaga siguro. Marami talagang iyak dito. Wait lang ha. Na-atching ako. Hindi naman natuloy. Sayang. Ay, nako. Grabe, daming balita ngayon. No? Hindi na, eto nagtataka ako dito sa balita. Kasi lahat ng media ay nakatuon lang kay BP Sara. Tapos yung kay Marcos nga. Eto. Mga botante, pabor na tumakbo ang mga tatlong Duterte. Ito, panoorin natin, mahalaga to ha. Mahalaga tong sinasabi. Ito, mga alam nyo gagawin ko to kaso baka sabihin ginagaya ko yung dramateros. Gagawin ko sana dito yan sa Taguig. Tanungin natin sila. Pero ito, mga botante, pabor na tumakbo ang tatlong Duterte sa pagkasenador, di ba? Taong bayan na to ha. Pinulsuhan ng SMNO News ang ilan sa ating mga kababayan sa Metro Manila patungkol sa pinakahuling anunsyo ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ay ang planong pagtakbo sa Senado ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa darating na 2025 midterm elections. Karamihan sa kanila ay ikinatuwa at pabor sa pagtakbo ng tatlong Duterte sa susunod na halalan. Ay okay po ako dyan. Talagang ako dyan kung tatakbo sila. Para sa akin kasi nakita ko dati nung Pangulo si President Rodrigo Duterte, talagang ang ganda ng ng Pilipinas. Walang mga na yung droga, talagang humina yun. Talaga katulad ngayon lantaran Talagang ako doon. Yan ang taong bayan na nagsasabi. Ang bentahan ng pulburon ay lantaran. Ang kamay ako doon, thumbs up talaga ako. Dapat ibalik talaga. Talaga na sila dapat ang bubut. Yung kilay ni ate ha. Ate ha, hindi masyadong kita yung kilay. Excuse me. Hindi masyadong kita yung kilay mo ha. Fairness ha. Okay, tuloy. Tuhan. Isipin mo ha. Ngayon, ikukumpara mo ngayon at saka ang papa niya noon na nakaupo, lahat ng mga nagsasyabo, lahat po yung dyan, hindi mo makikita. Pero ngayon, harap-harapan kahit mga anak ko nakikita nila. Kahit mga bata na daw, nakikita na daw yung mga nagpupulburon. Taong bayan na nagsasabi niyan ha. Hindi na mismo ang muntik na yan. Harap-harapan na, mismong mga bata na nakakakita. Okay naman po yun para sa akin. Nawala yung mga kriminal, mga adik. Ngayon ang dami na naman. Sabi nila maraming natutroma sa ginawang war on drug ni Rodrigo Duterte. Bakit ito? Tuwang-tuwa nga Sabi sa okay nga yan para mawala yung mga... Kasi hindi sa totoo lang naman talaga, mas natatakot ako Mas natatakot ako na maglakad sa daanan. Kasi bakit ka matatakot dun sa war on drug kung wala ka namang kasalanan, di ba? Ako nung panahon na yon ni Tatay Digong, buto na saan ako nakakarating na gala. Ang dami ko, ba't wala naman nangyari sa akin? Partida nung mga panahon na yun, payat pa ako, kaya mukha akong adik. Dito sa itim ng eyebag ko, tignan mo diba? Pero tingnan mo pero ang kinakatakutan ko nun yung baka bila ako saksakin. Kung hold up mo, wala mo silang ma-hold up sa akin, mahirap naman ako. May mga toyo lang na mga tao, bigla ka saksakin bigla. Yung mga panahon na yon. Pero yung panahon natin ngayon, nakakatakot alam mo, lahat ng mga pwede kang dalihin na lang dyan pwede kang bigla na lang saksaking dyan sa gilid Binayaran ka, kuya. Tingnan mo si kuya, nakakotse. Binayaran yan. Gago! Pero kapag may mga uy, ba't wala? Gagi, asa na? Ito. Nawala. Daldal ako ng daldal na wala pala. No?
Ito, sabi ni Kuya, ito. Wait lang. Alam mo dito, natatawa ako dito sa mga tanso vlogger. Kasi kapag may napapanood sila na ganito, sinasabi nila na binayaran daw. Binayaran yan, bayad yan. Tayo na lahat na lang binayaran. Gano'n na ba kayaman ng Duterte na lahat ng tao sa Pilipinas binayaran? Gusto ko nga sa kanila kasi nung time na sila yung namumuno, nabawasan ng mga yung mga addict sa kalsada, yung mga hold-upper, nabawasan talaga. Kumpara sa akin, mas pabor ako na tumakbo bilang senador or presidente. Pwede kasi kaya naman nila eh. Kailangan ng kamay na bakal kasi lalo na sa amin, mga alanganing oras kami bumibiyahe, inaabot kami ng alanganing oras. So, mas okay nga yun, sir eh. Para may balik yung dati. Para maging ulit yung... Kaya nga sabi ko sa inyo, mas marami pa rin pabor na maibalik yung dating pamumuno ni Rodrigo ng mga Duterte kaysa sa panahon ni Marcos ngayon. Biruin mo saan ka nakita, Nung panahon ni Duterte, yung mga drug lord, pasok ng pasok sa kulungan. Pero sa panahon ni BBM, labas ng labas yung mga drug lord. Gago! Di ba? Nakakatawa lang talaga, promise, sa totoo lang. Sino ba yung pinakawalan nung nakaraan? Ba't si Dilima, nakawala na rin. Gago! Ay, naman. Okay, play natin. Yung pamumuhay ng mga tao, maging okay ulit. Masyadong crisis ngayon kasi mataas yung mga bilihin. Mas maganda pag may Duterte, mababa yung mga bilihin at... Yung pa, putala, sa pool na naman, sa bilihin na naman. Ako po, oy kuya, huwag kang magpapakita. Ako, yari ka. Bakit mo ginanyan? Ba't mo masyado mong ginalingan? Hindi lang sa droga sinabi mo, pati sa bilihin. Sabi nga ni Cash Jarrett, nung panahon daw ni Tatay Digong, may 80 kilos daw na kilo ng bigas. Sabi ko, 80? Bobo ka ba? Gago! Sabi ko, wala, tangal lang si bakla. Uy, Cash Jarrett, musta ka na pala, Cash Jarrett? Namiss kita, hindi na kita nababanatan. Nga pala, Kaso wala naman kasi. Alam niyo, totoo mas may kwenta pa si Mike Abe Banatan kaysa kay Cash Jarrett. Kasi si Mike Abe, di ba, kahit nagbabasa yun, muntang na nagbabasa ng script yun, okay pa kahit papano, may thrill. Puta na, si Cash Jarrett nagbabasa na English, tatagalugin, tapos tatawanan. Munta nga lang. Gago! Pasok. At mataas yung sahod, safe pa yung mga tao. Gustong-gusto ko siya Duterte. Binayaran kayo. Kasi nakakaminis po kami sa bigas, sa gastusin po noon. Dapat talaga Duterte ang bumoto natin. Sa akin gusto kong mabalik si Duterte kasi okay naman yung mamalakad niya. Malaki naman ang nabago ng Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Okay naman po, masaya. Kasi marami rin naman po siyang natanggal ng mga, kahit katulad ng mga kriminal, ng mga drug addict. Noong panahon ni Duterte, ayon sa dating tagapagsalita ng Malacanang, si Attorney Harry Roque, hindi masisisi ang taong bayan kung bakit excited silang magkaroon ng 3 Duterte sa Senado, lalo't naranasan na nila ang Duterte brand of leadership. Na-excite ang ating mga kababayan na magkaroon ng 3 Duterte sa Senado dahil alam mo, pansinin mo mga usapan palagi ng taong bayan nung panahon ni Duterte. Alam mo, ako talaga sinasabi ko sa kanila, tapos na yung panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte, may kapayapaan sa mga komunidad. Nung panahon ni Duterte, na talagang halos nawala na ang banta ng droga. Nung panahon ni Duterte, napakasigla na ating ekonomiya. Nung panahon ni Duterte, mapayapa ang West Philippine Sea at maunlad ang... Alam niyo, ito pabor ako dito sa sinasabi ni Tatay Digong. Tatay Digong tuloy. Pabor ako dito sa sinasabi ni Attorney Harry Roque. Talagang yan talaga yung bukang bibig ng mga tao. Nung panahon ng mga Duterte, nung panahon, di ba, kahit sino yung mga pagkakwentuhan natin mga kaibigan natin, kapitbahay, kapag halimbawa nagsidaingan na ng presyo ng bilihin niya, sabihin, nung panahon ni Duterte, wala namang ganyan. Nung panahon, di ba? Dati, nung wala pa ang Duterte, sinasabi natin, nung panahon ni Marcos Sr., yan ang bukang bibig natin. Diba, noon? Alam naman natin na ibang-iba
si Marcos Sr. noon kaysa dito sa anak niya ngayon. No? So ngayon, na si Tatay Digong na at nasubukan na natin ng kung anong magagawa ng mga Duterte sa Pilipinas. Ayun na yung kadalasan na mga naririnig natin noong panahon ng Duterte, talaga. Yan talaga yung palagi ko naririnig. Okay, tuloy. Ating bayan dahil sa mas malakas na kalakalan. Dagdag pa ni Roque, isa rin sa pinanggagalingan ng excitement ng taong bayan ay ang kanilang pagkadismaya sa Administrasyong Marcos, lalo na ang mga napakong pangako nito kaya ng 20 pesos na bigas. So masisisi mo ba na talagang hinahanap-hanap ng tao ang Duterte? Sinabi pa ni Roque na hindi gahaman sa kapangyarihan ang pamilya Duterte. Ang totoo aniya ay pinagkakatiwalaan sila dahil napatunayan na ng mga Duterte ang kanilang kakayahang mamuno. Para naman sa isang political strategist, niyanig ni Vice President Sara Duterte ang mundo ng politika dahil sa pinakahuling anunsyo nito. Parang tectonic bang rank yan? Kasi nananahimik tayo, lahat nag-iisip ano ba ang dahilan kung bakit nag-resign. Tapos nung finally nagsalita, 3 Duterte ang tatakbo. Sabi ko, bakit talaga nga naman, nung dati hirap na hirap tayong kumbinsihin yung ilan dyan, ngayon 3 ang tatakbo sa Senado at may isang gustong nagnanais sa 2028. Dagdag pa ni Malutikia, hindi napaaga ang naging anunsyo ni Vice President Duterte hinggil sa mga plano ng pamilya nito sa darating na midterm elections. Malapit-lapit na yung October 8. Sa tingin ko yan critical announcement. Yung 2028 medyo malayo-layo pa, pero kung si Mayor Baste nagpapahiwatig ng interes, abay maganda rin yan. Sa tingin ko, minemeasure nila publicly ano ang reaction ng tao. Of course, nahahati yan. Merong maka-Duterte at merong ayaw ang Duterte. Samantala, ibinahagi rin ni Vice President Duterte ang sinabi ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na tatakbo si Mayor Baste sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pero ang tanong, handa ba ang nakababatang Duterte na pamunuan ang bansa? So sa tingin ko naman ay pwede na yan, no? Na isang termino bilang mayor. Kasi ewan ko bakit nakadepende yung mga tao dun sa gano'n, no? Marami ako na bata pa, masyado pang bata daw si Baste para maging presidente, para maging senador. Putay na. Ang daming mga matatandang buhaya sa gobyerno. No, ang daming bakit yung mga ano diyan, tatanda na niya na. O ba't mga buhaya pa rin? Hirap sa inyo, base kayo ng base sa bata pa yan, di pa yan pwede. Putay na, baka nga mamaya, yan pa yung magpabago ng Pilipinas eh. Hindi ko naman sa minamalit si Tatay Digong pero malay natin, baka si Mayor Basti Duterte pa, mas mahigitan niya pa yung ginawa ng tatay niya. Mas madoblihin niya pa yun. Kaya wag natin hindi natin dapat maliitin yung kakayanan ni Mayor Baste. Alalahanin nyo, dugong Duterte pa rin yan. Okay, maraming salamat po, Ma'am Bembi Robin. Thank you po. Thank you talaga sa blessing. At sa wakas po, after 4 hours po, ay may nakita po ako nagkulay sa live ko. Maraming salamat po. Joke lang. Thank you po. Okay, dito na, tuloy natin. Isa 3 taon bilang senador, handa na rin siya, no? At hindi lang yan, no? Dahil siya ay lumaki na bilang Duterte. Na napaligiran siya ng mga taong naglilingkod, no? Mula sa ama niya hanggang doon sa kanyang ate, no? Idol ni Basti ang tatay niya, di ba? Kaya nga, ako, pabor ako talaga. Kahit saan, senador, vice president, presidente, pabor ako dyan, walang problema. Walang problema dyan sa ganyan yan. Walang problema dyan sa pagtakbo nila. Talagang subok na natin yan. Okay, maraming salamat, Joe Bautista. Thank you. Okay, tuloy natin. Hindi paninindigan niya. Kung magsalita yan, pipikit ka, parang ama niya nagsasalita. Walang pagkakaiba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. Yun, maraming salamat mga ka-DDX.
mga kabeneteros.